36 per liter. So yan, pumutok na sa 277.56, 7.7 liters. Kaya tawag. Good day pa, good night. Ayan, magandang gabi mga ka-GS. Ito, may vlog tayo ngayon. Tungkol po ito sa fuel consumption po. Para malaman po natin kung talagang ilan ang fuel consumption po ng Grand Starex na VGT na swivel. So ngayon, ito po. Ayan. Sana malino po sa inyo. So ngayon, nag-full tank po ako kanina, then kung nare-rate po dito may 36.6 km na natatakbo ko. So ngayon nagbiyahe po ako yon ng NLEX po ngayon. Papauwi na po ako papuntang sa amin sa North Sagaray. So ngayon nandito na sa may bandang may Kawayan. So yan, magte-37 km per liter na. So balik kanina din ako nagpakarga sa may pulong buhangin. So ngayon malalaman po natin mamaya, magpo-full tank po ulit ako hanggang doon sa pinaka-lobby niya, doon sa pinakataas na mismo. So yung pinaka-guide ko ganon. So kung labi gan dito, medyo malabi yan. Hanggang dyan po yung labi. Tang. Kung ilan yung magiging liters mamaya na ikakarga, yun po yung di-divide po natin siya kung ilan ang kilometer per liter niya. Kasi marami iba na mga nagtatanong na kung yung bang Grand Starex na automatic nagkukonsumo ba siya ng ilan na kilometer per liter. Okay, so ngayon finally gagawa po tayo ng vlog dyan, tungkol po dyan kung ilan po talagang kilometer per liter ang consumption po ng Grand Starex. So ang mangyayari po, magko-combine po tayo. Bali yung sa tumakbo tayo kanina ng provincial and then dito sa highway. So ngayon yung kanina nagmi-meet lang naman ako ng mga nasa 80 to 90 km, tapos ngayon 60 at medyo bumabagal. Kaya siguro nabusog. So 60 to 80 to 90 lang naman ang takbo ko kanina. So ganun lang gawin natin, combine na lang natin kung ilan yung magiging result ng ng fuel consumption natin. Okay, so ngayon mag-stop over muna kasi kami dito sa kasi nga pala kayo na huminto ako, mayroon sigurong mga 35 minutes yon na nakamirola ako dahil kumakain nga kami. So ngayon bali yung sasama na rin natin siya sa computation yung pag-stop namin while kumakain. Yan, okay. So ngayon mag-stop over muna kami dito sa Petron at medyo bibili lang tayo ng makakain. Yung sa nga pala, shoutout nga pala sa mga member ng Grand Starex, sa lahat, sa Guapo, Grand Starex Philippines, etc. lahat na, GRX, lahat ng member dyan, tsaka yung sa group chat ng mga taga North. Shoutout pala sa inyo, tsaka kay Michael Bulora, tama pa? Okay, shoutout pala sir.
Okay, ito malapit na tayo sa sa Petron dito sa saan ba ito mama? Petron Marilao. Ayan, malapit na po tayo sa Petron Marilao. Okay guys, ayan, bali tumatakbo na ako ng 40.6 kilometer. Tapos nasa full tank pa rin tayo. Kasi kanina sinagad ko siya eh. Base dun sa RPM ko, siguro 1,000 to 1,500 lang yan, 1,800 lang siguro. Ganyan na takbo ang ko, ang bearit ko dyan. Then tapos mga maximum ko nga mga 90 kph. O sige guys, mamaya pag nandun tayo sa gasoline station, sige, kukumpute natin kung ilan yung yung fuel consumption ko. At yung sa maraming may gustong malaman yan eh. Okay guys, magandang gabi. Mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Hello, ayan, balik po ulit tayo. So balik nga, nandito po tayo sa provincial road na po ito. Ayan, so makikita nyo po ngayon, ayan, 46.8 kilometer na 46.8 kilometer na natatakbo natin. Ayan, okay. So ngayon, maganda naman dito sa aming lugar ngayon at hindi masyadong matraffic dito sa bandang Santa Maria po ito. Ay, hindi pa. Ano pa pala ito? Bukawi pa pala ito. Sa pa ng Bukawi. Medyo mag-reduce tayo ng lights. Ayan. Okay, so ngayon, igigilid ko lang at may precision. Okay. So ngayon, bali nag-stop over kami dito sa Petron Marilao ng almost mga 45 minutes. Yan, naka-stop lang yung engine, tapos naka-aircon kami. Single aircon lang naman ang gamit ko. Yung front aircon lang ang gumagana. Okay. So ngayon, ayan, 47 kilometer na natatakbo. Pero kung mapapansin nyo, yung pinaka needle nung full tank nandun pa rin sa pinakataas. So yung po kasing ginawa ko po kasi dyan, nung pong pinakargahan ko, sagad na sagad doon sa tangke. Yung pong pinaka yung sa niya, yung repelling yung cap niya sa may tawag yun, yung pinakalabi. Pagkaraan ng 300 metro, manatili sa kaliwa patungong Santa Maria Bypass Road. Okay, sige, thank you. Shout out Grace. O yan, so ngayon nandito na kami ngayon sa may bandang pasok na to ng Santa Maria. Okay, dito na kami malapit sa may Pure Gold. Okay, so ayan, balik po tayo. So ngayon, bali napansin ko po kasi dati dito mga 5.5 kilometer po eh. Provincial road lang po yon. Yung ngayon po, sige po, subukan po uli natin. Bali, manatili sa kaliwa patungong Santa Maria Bypass Road. Okay, sige. So ngayon isasama din natin yung yung pinaka nag-stop over kami, tapos nag-snacks kami sa loob ng sasakyan. So parang palabasin na rin po ng pagkaraan ng 4.1 kilometro, kumanan sa Norzagaray, Santa Maria Road. Okay, so bali ho ngayon, palabasin na lang natin teka lang, paano ba yan? Yung po kasing pag-stop po kasi ng medyo matagal. Siyempre, kumukonsumo din po ng ng diesel. So, ngayon gawin na lang po natin na general na hinto, traffic, tapos highway. Ayan, ganyan. So, bali since gabi naman ngayon, sama natin na na walang traffic. So, yung fuel consumption niya, mas malayo pa mararating niya. Yung road po kasi na ito na dinadaanan natin, yung tuloy ngayon ng Santa Maria. Napaka-traffic po dito pagka po mga pagpatakbo ng 8 mga 9 AM yan, onwards yan. Traffic na po sa lugar na to. So since gabi po kasi hindi na siya matraffic, kaya tingnan nyo, mapapansin nyo maganda na yung kalsada. Yan, mga heavy trucks na lang makakasabay mo. Yan, okay, balik po ulit tayo sa dito sa gauge natin sa
sa instrument cluster. Makita nyo dyan 48.8 kilometer na natatakbo. So far so no naman po. Napansin ko po dito sa Starex nga pala, 2015 po kasi ito nabili eh. So ngayon yung gulong ko po, kung mapapansin nyo po sa vlog ko na meron po ito na history na pagka bumibilis may kabig siya. So ngayon yung pong mekaniko po ang ginawa nung ni-road test nga niya, napansin nga niya na may kabig yung gumagalaw tong steering, nagkakabig siya papuntang right. So ngayon nung tinanggal niya yung gulong, napansin niya na parang tapel, may portion na may portion na makapal, may portion naman na tawag doon na manipis. So yun, kahit po may time po minsan na mabilis na gumagalaw talaga siya malakas, tapos may time naman na wala, may time na meron, may time na wala. So ngayon bali po nung may suspect po ako na baka po yung rack and pinion o yung then ang good naman dun sa mekaniko, hindi siya yung sasabihin agad na hindi, ipa-realign natin yan. Hindi naman siya ganun. So ngayon binaklas niya yung gulong, yung nasa harap, yung boat na nasa harap, inilipat niya sa likod. Then tapos nag-test drive ulit kami, ayun, nawala na. So na-confirm namin na yung gulong talaga may problema. So since 2015 po hanggang ngayon, so same yung gulong pa rin po na ginagamit ko. So since na mini-maintain ko naman siya na na hindi na rin ako nagmamabilis, dahil yung gulong nga niya, 'di ba, medyo nandun na sa sabihin natin na yung lifespan niya naabot na niya. So yan, daan-daan lang naman ang takbo natin. Then tapos may sakay ako na 3 anak ko, tsaka yung misis ko, tsaka ako. So yan, maintain natin ngayon yung fuel consumption. Tignan natin mamaya kung ilan yung kakarga natin. Ayan, tignan nyo po, napakagad na mag-drive po pagkagabi. Then tapos yung part hindi po syempre mag-iingat kasi po mamaya po na konti malapit na tayo sa fuel station. Doon po tayo magpaparga. Okay guys, sige, cut ko muna po ulit. So ngayon dito ako sa nagpapagasolina to, suka akong gasolinan. Okay guys, Miss, full tank mo agad din sa labi. Sige. Okay yan. So kaya nasa gasoline station po tayo, sabi ko i-full tank. So ngayon, tignan natin ano mangyayari. Okay guys, ayan. Pero tingin ko hindi na gagalaw yung needle dahil nandun na siya Ayan, doon na lang tayo sa metering niya kung ilan. Yan. 36 per liter. So yan, pumutok na sa 277.56, 7.7 liters. Kaya tawagin ko lang yung So yan po kasi hindi pa sagad. Ayan, hanggang labi. Miss, sagad doon sa pinakalabi po Ayan, so ayan, 7 point sige, 8 liters na siya. Ayan, sige, pinabot pa niya. Sagad na ba, miss? Sagad na? Bumababa pa po. Yes. Bumababa pa. Kasi agad sa pinakalabi Ayan, 309 pesos, 8.5, 8.6 liters. Sakto ka na lang
Sige, sakto mo na sa 310. Ay, nabingay pa. Okay, 310 pesos. 8.6 liters. Guys. Tapos, ayan po kanya natakbo, 55.2. Teka na, sandali lang po, post ko Kasi pakihawak na, pakitutok sa akin. 310 yata. Anong gagawin ko? Hindi, ano mo na sa tutok mo na sa 300. Yeah, 310 po. Bigyan mo, bigyan niyo po resibo. Mas lang tayo. Safety first. So, ngayon po, 55. Sige ma'am, thank you. Thank you po. So, yan po, 8.6 liters, 55.2 kilometers ang natakbo. Bali nagpakarga po tayo ng 8.61 liters. So, ibig sabihin po, sa 55 kilometers, meron po tayong fuel consumption na 8.6 liters. Yun po ang ating naikarga. 8.6 liters. Okay guys, maraming salamat. Thank you. Bye-bye. A few moments later. Okay, ayan mga, sige, nakaset na yan. So ayan guys, 55.2 kilometers, 55.2 over 8.6 liters po. So yan po, bali po combine 6.4 kilometer per liter po ang fuel consumption po natin per kila, paano ba? Per liter. Per liter. 8.6 ang natakbo. 6.4 kilometer per liter. Okay guys, thank you. Maraming salamat. Sinabihan ako ng gwardiya. Bye.